Ayun oh, sa lahat ng mga congressman ng mga kawatan, sana ilang oras na lang ay papasok na yung bagong taon. Sana yun naman yung sabay-sabay na sana kayong mapiste ng mga animal kayo. Mga buwaka ng ina nyo, mga congressman kayo, mga kawatan kayo. At mga matay na lang kayo, mga animal kayo. Huwag po kayo mag-alala. At hindi ka po mumurahin itong mga buwakang inang mga politikong ito dahil nalalapit na nga po yung bagong taon. Pero ito lamang masasabi ko sa inyo, mga buwakan ng ina nyo, mga congressman kayo, mga manyak, mga kawatan, magkandamatay na lang kayong mga animal kayo, mga buwaka ng ina nyo. Pero sa mga subscriber ko po, hindi po yan yung topic ko. Okay? Pero bago po yung topic ko ay siyempre, pwede bang hindi ko muna batiin itong mga subscribers ko, followers at mga viewers na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, lalo na't darating na po yung bagong taon. Sana po masaya kayong lahat sa buhay. Yan po ay dalangin ko po sa inyong lahat na sana ay yun pong mga hindi pa umaangat sa buhay, umangat na po sana. Pero ito na nga po yung itatapik natin ngayon at wala pong bibitaw hanggang matapos po ang bidyong ito dahil tunay na mga kapupulutan nyo ng aral, kapupulutan nyo ng swerte, kapupulutan nyo ng lahat ng mga bagay na ikabubuti ninyo. Ayan po, at ito na po yung topic natin. At ilang oras na lamang po ay sasalubungin na natin ang bagong taon. Bilang pagtanaw ng utang na loob at bilang pasasalamat na rin sa inyong mga subscribers ko, ay mayroon po akong ituturo sa inyo na kung saan ay ito naman ay tunay namang sigurado ako sa buhay, sa sarili ko na ito ay makakabuti sa inyo. At dahil po sa sabi ko nga na malapit na pong dumating or salubungin ang bagong taon, at ito po yung madalas yung naririnig sa akin na kung sakali man at naabot natin yung certain numbers ng subscribers ko, ay may mangyayari. Ganon pa man, kahit hindi pa po natin naaabot yung target kong subscribers, ay ituturo ko na rin po sa inyo kung ano ang gagawin nyo para magmula ngayong taong ito, wala nang humpay ang swerteng darating sa inyo. Hindi po ito, hindi na po ako nagbibiro ngayon. Noong mga nakaraang araw po, mga dinadaan ko pa po sa biro. Pero ito po ay hindi dahil gusto ko lamang po ito po yung bilang ganti ko sa inyong lahat na mga nagtsatsagang panoorin ang lahat ng mga uploaded video ko. Ay ito naman po ay ibabalik ko po sa inyo kung ano man po itong ituturo ko sa inyong ito. Huwag po kayong mainip at uunti-untiin lamang po natin yan. Bibigyan lamang po natin ng konting background. Yan po ang dahilan kung bakit sinasabi kong mag-subscribe kayo, mag-like kayo dito sa mga video na ina-upload ko, para sa ganon ay malawak po ang mararating nitong mga sinasabi kong ito. Dahil ito po ang napaka-importante. At bagamat sabi ko nga, kakaunti lamang kayo, dapat nga sana, kung marami sana tayong subscribers at mga followers, dapat sana ay mapasama sila dito ngayon sa ituturo ko. At nakakalungkot naman kung hindi sila mapasama. Ganon pa man, kayo na po ang bahalang kontakin yung mga kaibigan, mga kamag-anak ninyo. Dahil kung gusto nyo rin pong maging katulad nila kayo, ay mapapasama na rin po sila dito sa ituturo ko sa inyo. Kayo na po ang magbalita sa kanila at panoorin nila itong bidyong ito
dahil sigurado ako sa inyo na itong gagawin kong ituturo sa inyo ay sabi ko nga kapaki-pakinabang, hindi lamang tayo puro mura dito, ay sabi ko nga kanina, pagtanaw po ng utang na loob dahil nandyan po kayo, nagmamahal sa akin, dahil ganon din naman po ako, sobra-sobra po ang pagmamahal ko sa inyo bilang subscribers ko, bilang followers ko, bilang mga viewers ko. Ito na po, ilang oras na lang ay darating na po ang Pasko. Makinig pong mabuti. Para sa ganon, hindi na po kayo nagtatanong, ano pa ba ang kailangan gawin? Kaya nga, i-discuss ko po lahat dito. At ito pong bidyong ito ang panoorin nyo paulit-ulit kung sakaling hindi nyo naintindihan yung sasabihin ko or sinabi ko. Kaya sana wala na magtatanong. Kagaya noong sa tungkol doon sa sili at saka sa kalamansi. Tanong ng tanong kung ano raw ang gagawin. Ay nandyan po yan lahat sa videos ko. Lahat po ng mapapanood ninyo dyan, alamin nyo lamang po at nandyan po lahat yan sa video ko kung ano po ang procedure, kung paano po. Kaya hindi na po kailangan ang magtanong-tanong kayo dahil nakalatag na po lahat yan at in-explain ko naman po lahat yan. Kaya wala na po kayong dapat tanungin. Kalugihan ninyo yung hindi nyo tinatapos yung mga videos ko. Akala lang ninyo, wala lang. Akala lang ninyo, yung kagaya lang ng iba dyan, daldal lang ng daldal, na wala namang katuturan yung dinadaldal. Puro kasiraan at kwan sa kapwa nila tao, kasiraan ang mga dinadaldal nila. Ito po ang pakatandaan ninyo. Kung nag-subscribe kayo sa mga unggoy na yan, ay mas dapat ninyong tangkilikin at isubscribe tong channel ko dahil sabi ko nga, lahat yan ay ituturo ko sa inyo kung paano kayong suswertihin, paano kayo aasinso sa buhay. Ayan. So, since na lilipat na po yung bagong taon, at kung ngayon po ay medyo sabihin na natin na nasa marami naman po kasi ako nababasa diyan sa mga comment na mga mahihirap nating mga kababayan. So kung yun po ay dinadanas nyo ngayon, wala na po kayong alalahanin magmula sa oras na ito. Napakarami ko pong sasabihin dito, napakarami ko pong i-discuss dito na para sa inyo. Ngayon, uunahin na natin siguro yung kung papaano ang gagawin ninyo ngayong pagpasok ng bagong taon. Okay, tanggalin ko na itong salamin ko dahil parang mas maganda yung eye to eye tayo. Nakikita nyo yung mata ko habang itinuturo ko ito sa inyo. Ang gawin nyo lang po, bumili kayo dyan, mahaba pa ang oras, or either manghingi kayo sa mga tindahan ninyo dyan, na malapit. Yung po bang plastic ng ice candy? Makinig pong mabuti ha. Plastic ng ice candy. Manghingi na lang po kayo dyan sa mga kapitbahay ninyo dyan na may mga tindahan. Kung wala naman po, sumaglit na po kayo sa palengke para bumili lang po kayo ng ice candy. Pero, plastic na ice candy. Pero, pan lang po kasi, isa lang naman po kasi ang kailangan natin. So, pwede nilang yung hingin siguro yon. Kung talagang wala, ay di, ordinary yung plastic. Kaya lang, sinasabi kong plastic ng ice candy kasi maliit lang siya. Hindi kalakihan. Anyway, kahit naman sa inyo ilagay, pwede naman. Okay. Ngayon pa lang po, habang pinapanood nyo pagkatapos pagkatapos nyo pong panoorin ang video ito, gawin nyo na po. Dahil tamang-tama po yan, darating na yung hating gabi at magpapalit na ang bagong taon. Okay. Plastic ng ice candy. Kung wala, okay lang. Sige, okay lang yun. Mamili po kayo, halukayan ninyo yung bigas ninyo. Yung bigas po ninyo, halukayan ninyo. Pumili po kayo ng buo, yung hindi po basag, hindi po durog, buong bigas po, buo, yung buong bigas, buo.
Hindi po yung may sira, buo na bigas. Okay, buo. 9 na piraso po, mamili po kayo. 9 na piraso ng bigas na buo, ha. Walang basag, walang bali, basta buo. Okay. Kasi, kailangan ko pong ulit-ulitin. Baka sabihin nyo ulit-ulit ako. Kailangan pong ulit-ulitin kasi nakikita ko po yung mga comment niyo dyan sa yung mga itinuro ko dati. Kahit na inuulit-ulit ko na, marami pa pong hindi nakakaintindi sa inyo. So, kaya inuulit-ulit ko lang. Okay. Pagkatapos po kayo makapamili ng bigas na 9 na piraso ng butil ng bigas, ilagay po ninyo doon sa plastic na sinasabi ko. Plastic lang ng iskinde. Okay? Ngayon, at pagkatapos po ninyo, pagkatapos niyong may lagay doon, yung 9 na plastic ng 9 na butil ng bigas sa plastic na yon, ilagay po ninyo dito sa lamisa muna. Lamisan nyo muna ilagay. Okay, pagkatapos nyon, kumuha po kayo ng isang basong tubig. Okay? Tapos, kumuha rin po kayo ng kandila. Okay? Yan yon. Recap. Kumuha kayo ng plastic. Mamili kayo ng butil ng bigas na buo. Ilagay sa plastic. Ipatong sa lamisa. Kumuha isang basong tubig. Ipatong din sa lamisa. At kumuha din po kayo ng kandila na isa. Okay? Alas 11, nitong gabing ito, alas 11, bago dumating ang bagong taon, sindihan nyo po yung kandila na yon. Pero, bago nyo gawin yon, ay kailangan i-comment nyo po dito kung sino-sino po yung mga nakagawa na, yung nakagawa na ready na, yung pagpasok ng alas 12. Mag-comment po kayo rito sa video na ito. Total maaga pa naman. Mag-comment po kayo kung inyo pong napanood ito. Para po nakalista yung inyong mga pangalan dito. Dahil ginawa ninyo yon, mayroon pa rin po akong gagawin dito para mag-connect doon sa inyong ginawa. At kung inyo pong natatandaan, pailang bisis ko na pong pinakita ito sa inyo. Ito po yung sinasabi kong napakaliit lang na bato dati. Ngayon po napakalaki na. Ayan napakalaki na. Mayroon po kasi akong gagawin dito para i-connect ko doon sa ginagawa ninyo. Okay? So maliwanag po yan. At ewan ko kung nasundan ba ninyo. Basta, yun. Pagkatapos, ilagay nyo sa plastic, ilagay sa lamisa, kuha ng isang basong tubig, ilagay sa lamisa, kuha ng kandila, alas 11, kuha ng kandila, at isindihan ng kandila, at doon po kayo humiling ng lahat ng hihilingin ninyo. At habang humihiling kayo, ikinukunik ko naman kayo. Doon sa ginawa ninyo, ikinukunik ko naman kayo dito. Okay? Ngayon, huwag nyo nang tanungin kung paano ko kayo ikukunik. Dahil kung napanood nyo po yung mga videos ko dyan, kung saan po galing itong batong ito, mangingilabot kayo. Kaya yun ang sinasabi ko nga sa inyo, na sana napanood ninyo yung video ko tungkol dito sa batong ito, tungkol doon sa matanda na nakaiwan ito. So anyway, at ganun lamang po kasimple. Okay. So, maliwanag po yun Wala pong tanungan ito. Huwag po kayong magtatanong sa akin dahil paulit-ulit ko sinasabi na sa inyo, yun lang gagawin nyo. Wala nang tanungan dahil hindi ko na kayo sasagutin. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi ito para maintindihan niyo. Kung hindi nyo man maintindihan, ay di, i-rewind nyo itong video ko para maintindihan ninyo. Okay. Umpisa sa umpisa. Kumuha ng plastic na maliit, yung plastic na iskinde, or kahit anong plastic naman. Mamili kayo dyan sa bigasan ninyo ng butil ng bigas na buo. 9 na piraso. Okay. Ilagay yung butil ng bigas doon sa plastic. Ilagay sa lamisa. Tapos kumuha kayo ng isang basong tubig, ilagay din sa lamisa.
magsindi kayo ng kandila at habang umaandar yung habang nakasindi yung kandila, hilingin nyo na yung dapat nyong hilingin. Lahat ng gusto nyong hilingin, yon ang hilingin ninyo. Okay. So ngayon, sabi ko nga kanina, dahil maaga pa naman, mag-comment kayo rito kung sino-sino yung mga tao na makakagawa nito. Ang sinasabi ko po, pwedeng pagkatapos itong bidyong ito, gawin nyo na, i-ready nyo na. Pero alas 11 ng gabi, nyo sindihan yung kandila. At pagkatapos po nun, antayin nyo po naman yung eksaktong pagpatak ng alas 12 ng gabi. Antayin nyo po yung pagpatak ng alas 12. Kunin nyo po yung bigas. Ibuhol ninyo. Ilagay po ninyo yan doon sa pintuan ninyo. Halimbawa, ito yung pintuan, di ba? Yan pintuan. Papasok kayo rito, dito sa gitna, dito sa taas. Idikit niyo, lagyan niyo ng tape. Nakadikit lang yan. At yun naman pong tubig, ang gawin niyo lang po sa inyo sa tubig na yan, paghati-hatian po ninyo na mag-anak kung ilan po kayo dyan sa bahay na yan. Paghati-hatian po ninyo, inumin po ninyo. Kaya ako naman sinasabing inumin ninyo kasi kayo naman ang gumawa niyan. Ibig sabihin malinis. Kaya pwede nyo pong inumin yan. Yun lamang po. Hayaan nyo na po yung butil ng bigas doon na nakadikit lang doon sa may pintuan ninyo sa taas. Ito yung pintuan nandito sa taas. Sa labas po sa labas. Hindi sa loob. Upang sa ganon tuloy-tuloy po ang daloy ng swerte sa inyo. Plus yung hihingin ninyo. Plus yun pong gagawin ko rin dito. Pag nakita ko po lahat yung mga comment ninyo rito, iko-connect ko na po ito doon sa ginawa ninyo. Yan po. Okay. Tapos na po tayo dyan. Bakit ko itinuturo sa inyo ito? Kasi mahal ko kayo. Kung kayo ay naniniwala doon sa mga bilog-bilog, ayaw ko na pong kontrahin yan, yung mga prutas ng mga bilog-bilog na yan, yung mga damit na mga polkadot na yan, ayaw ko na pong kontrahin yan dahil yun po ang paniniwala ng karamihan. Pero para sa akin po, ito pong itinuturo ko sa inyo ay talaga namang wala pong paltos ito. Dahil yan po ang ginagawa ko magmula nung nakilala ko yung matandang yon. Kasama ito. Di ba sinasabi ko sa inyo, wala nang tigil ang swerteng dumarating sa akin. Pinipigilan ko na nga di ba? Dahil hindi ko na po kailangan yung mga blessings na yon. Kundi ang lagi ko sinasabi, lagi nyo naririnig sa akin yan, ipasa na ang diretso dito sa lahat ng mga subscribers ko. Ngayon, mayroon po ako napanood din dyan na comment, paano naman akong swertihin pa ay malala na yung sakit ko. Okay. Makinig po kayong lahat, yung may mga nararamdaman, may mga sakit, yung mga nararamdaman. Makinig po kayong mabuti. Ito po ang gawin ninyo. Siguro, tansyahin nyo na lang po kung gaano katagal kayong magpupunas ng buong katawan ninyo. Ang ibig kong sabihin, tansyahin ninyo kung kailan kayo matatapos magpunas ng inyong katawan. Okay. Makinig mabuti. Halimbawa, 1 oras kang magpupunas ng iyong katawan. Di alas 11 pa lang, simulan mo na magpunas ng katawan mo bago alas 12. Ngayon, kung mabilis ka naman magpunas ng katawan, kung 5 minutes lang, di 5 minutes to 12, saka ka magpunas ng katawan. Kaya nga sabi ko, depende ngayon sa inyo. Basta ang pinag-uusapan natin dito, pagpatak ng alas 12. Ngayon, sa madalit salita, bago mag alas 12, 11:30 or either quarter to
12, lahat po ito, dito naman po ito sa may mga sakit. Ano man po yung sakit ninyo, wala pong pinipili kung anong sakit ito. Sabi ko nga, anumang sakit meron kayo ngayon, ito lamang po ang inyong gagawin. Kumuha kayo ng face towel o bimpo. Alam nyo ba yung face towel? Bimpo na lang. Okay. Magpunas po kayo ng buong katawan, lahat, sulok na pati tainga ninyo, lahat, pati buhok ninyo, lahat po, punasan niyo ang buong katawan ninyo. Okay? Noong bimpo, basain po ninyo yon. Basain po ninyo, pinigaan, pero dapat isang basa lang yon. Isang basa lang yon dapat. Pag nagsimula lang kayo magpunas. Okay, ito ang mas maliwanag. Kumuha kayo ng tuyo na bimpo, face towel. Ito. Ilublob nyo sa tubig, pigaan ninyo. Pagkapiga noon, ipunas ninyo sa lahat ng katawan ninyo, lahat. Lahat 'yang katawan ninyo, punasan ninyo. Tapos pagtungtong naman ng alas 12, pagtungtong naman ng alas 12, yung bimpo na ginamit ninyo, ibaon ninyo sa lupa. Okay? Ibaon ninyo sa lupa yung bimpo na ginamit ninyo. Ito po ay para doon sa may mga sakit. Gets nyo? Okay. Kung nag-gets nyo ito, total mahaba pa yung oras, dito sa video ito, mag-comment kayo. Ilagay ninyo dyan yung mga pangalan ninyo. Pangalan lang yung hinihingi ko, yung eksaktong pangalan ninyo. Pangalan lang. Doon sa makakapanood dito. Tapos, ganun din ang gagawin ko rito. Iipunin ko rin yung mga pangalan ninyo rito. At sabi ko nga kanina sa inyo, ikukunik ko rin kayo rito. Ito, matagal nyo na po nakikita sa akin to. Hindi lang ngayon. Kaya yung mga bagong nakakapanood dito ngayon, video kong ito, kayo na po ang magsabi dyan na alam nyo na po ito dahil matagal ko na po pinapakita sa inyo. At kung saan galing itong batong ito, nandyan po yan. At hindi na po maikakaila yan, nandyan po yan sa mga videos ko. Hindi ko na po matandaan kung anong title nun. Wala na po ako matandaan doon, basta nandyan po yan. So yun po. Siguro naman po maliwanag sa inyo yan. Bilang pagtanaw ng utang na loob at bilang pasasalamat sa inyong lahat ng mga subscriber ko, ngayon ko lang po inireveal ito. Ngayon ko lang po itinuro sa inyo to. Dahil nga, sabi ko nga sa inyo, napakababa po ng kalooban ko. Kung alam ko namang pinagtsatsagaan ko, alam ko namang pinapahalagahan ninyo itong mga sinasabi kong ito, walang dahilan na para pagdamutan ko kayo doon sa mga nalalaman ko. Ganun lamang po yung kasimple. Dahil dito, sa gagawin ninyong ito, walang dahilan. Yung madalas nyong maririnig sa akin na swerte, ito na nga po yun. Ito na po yun. Ngayon, mayroon po akong sasagutin na isang comment diyan na ipagdasal ko raw siya at na para manalo ng loto. Nakalagay po yung pong video ko na yun, sinabi ko nga po na huwag kayong magpapaniwala dyan sa loto, pero yun pa rin po ay kinumint niya. Ibig sabihin, hindi talaga niya pinapanood yung buong kwento, yung buong video. Yun po ang sinasabi ko sa inyo. Kung yung ibang mga video dyan na lumalabas, pinagtsatsagaan yung panoorin, ito ang pagtsagaan yung panoorin dahil alam ko, ito ang makakatulong sa inyo. Tandaan po ninyo. Marami pong mga videos ako na masasabi ko talaga, ako na nga mismo nagsasabi na walang kakwenta-kwenta yung videos ko. Di ba? Ako na mismo nagsasabi. Pero wag po ninyong kaninyon. Isipin na talagang walang kwenta. Bagkos, panoorin nyo ang buo, namnamin nyo na lang. Kung walang kwenta, edi walang kwenta. O kagaya nga po nito,
ay ilan lang ba itong mga subscribers ko? Ilan lang ito ngayon makakaalam dito sa itinuro kong ito? Kakaunti. Yun ang nakakalungkot. Yun po ang paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Kung napag-aksayahan nyo ng oras yung iba na sinubscribe, ni-like at sinare ninyo, aba ay mag-isip kayo kung ito ay gagawin din ninyong i-share at i-subscribe at i-like itong mga darating mga videos ko. Marami pa po yan. Marami pa po akong mga ituturo sa inyo. Ngayon, hindi po once na ginawa ninyo ay nandyan agad ang swerte. Hindi po ganon. Pero, yun na po yun. Kung baga sa magneto, minamagnet na niya yung swerte na papasok sa bahay ninyo. Iyan po yan. At doon naman sa tinuro kong doon sa may sakit na yon na magpunas ng bimpo at pagkatapos yun alas 12 ibaon yung fish towel na ginamit. Ang sinyalis naman po noon ay pinunas mo lang yung mga sakit mo tapos inilibing mo lang. Ibig sabihin mawawala na sa katawan mo yung mga sakit na nararamdaman ninyo. Kasi meron din po, kaya diniscuss ko rin po ito, may mga comment rin po yan dyan na may mga sakit nga. Yun po yun. Dahil nung araw, wala po wala akong matandaan na nagkasakit. Lalo na doon sa mga tinuruan ko. Yung panahon po ng COVID. Sabi ko na po dito, dangan nga lang at nahack or klinos yung FB account ko, yung Aquabirana. Nahack po yun, hindi ko na po ma-open ngayon. Nandoon po lahat yung katibayan. Na lahat po ng nung kasagsagan ng COVID, wala po akong followers doon na tinamaan ng COVID. Even though yung mga kapitbahay ko dito, mga nandyan na mga malapit lang dito sa amin, nagkandamatay dahil sa COVID. Kasi, hindi nila sinunod yung itinuro ko, which is, napakasimple naman napakasimple namang sundin. Wala naman silang binabayaran doon sa itinuro ko. Kagaya nito itinuturo ko sa inyo, hindi po ako naniningil. Ibinibigay ko po ito ng libre sa inyo. Dahil nga po, ramdam ko naman po yung inyong pagmamahal sa akin. Pero mas higit po ang pagmamahal ko sa inyong mga subscribers ko. Ganun lamang po kasimple yun. At sa lahat, sinasabi ko nga, ikwan nyo na po ito. Kung gusto rin yun lang mapasali dito, mag-comment na rin po. Halimbawa, yung hindi pa nakapag-subscribe halimbawa sa akin, dahil ngayon nyo lang ipinalita sa mga kaibigan at mga kamag-anak ninyo, may oras pa po. Matagal pa yung oras. Pwede pa nilang pindutin yung subscribe dito sa channel ko at like. Para sa ganun, makapag-comment po sila dyan, mapapasama na po sila at doon sa itinuro ko sa inyong bigas na yon. Okay? At mapapasama na sila dito sa i-connect ko dito. Ganun lang po kasimple yun. Ngayon, ano pa ba yung dapat nating i-discuss dito? At hindi lamang po yan. Tapos na po tayo dyan Tapos na po tayo. Hindi lamang po yan. Dahil mukhang suswertihin tayo. Literal na suswertihin tayo, talagang mangyayari. Baka lang Hindi ko sinisigurado ito. Kasi makikipag-bargain ako. Dahil may mga sinasabi diyan na hinahanap daw nila yung video. At pinagkakaguluhan niyan sa social media yung video na habang sumisinghot ng shabu itong si BBM. Pinagkakaguluhan na yun, di sila magkaintindihan. May sasabihin dyan kung sino-sino itinuro.
na tao. Tatlo yun na itinuro itong isang vlogger nito. Ayaw ko na lang pangalanan itong hoklobang matandang vlogger na ito. Dahil kung tatlo na yung itinuro, di inilagay lang niya sa kapahamakan yung mga vlogger na itinuro, yung mga taong itinuro niya. Para lang magkaroon lang siya ng content, magkaroon lang siya ng views. Pero ang hindi niya alam, ipinapahamak niya yung mga taong binanggit niya. Ngayon, habang nagkakagulo sila diyan, hindi naman talaga alam nila kung sino may hawak ng video. I-announce ko na sa inyo. Ito, hindi ako kayang bayaran ng kahit sino. Kahit ilang libo pa yan, ilang milyon pa yan. Ang totoo, isa rin ako sa may hawak ng video yan. Pero bakit hindi ko inalalabas? Hindi naman ganun-ganun lang yon. Ngayon, since na may offer na bibilhin daw, yang video yan ang pag-iisipan kong mabuti. Bagamat sa puso ko, sa isip ko, hindi ko kailangan ng pera. Never kong kailangan ng pera. Hindi ko na kailangan ng pera. Wala na akong kailangan sa buhay ko. Kung pera, allergy na nga ako dyan. Naririnig din nyo yan. Hindi ko na kailangan ng pera. Pero, iniisip ko ngayon, kung halimbawa bibilhin nga sa akin ito, ang una ko agad na isip, itong mga subscribers ko, itong hindi man nakapag-subscribe, basta yung mga mahihirap nating kababayan, yun ang makikinabang. Iniisip ko na yan. So, anong ibig ko sabihin? Depende sa presyo. Kung ito ay babayaran tayo ng inaakala ko na mabigyan ko lahat, itong ating mga mahihirap na kababayan, siyempre natural uunahin ko itong mga subscribers ko. Dahil ito naman talaga ang mga nagtiyaga sa akin. Ito na, yung literal na swerte kung sakasakali. Iniisip ko, tatago ko ito, o di pagkakwartahan na lang, para maipamudmod dito sa mga mahihirap nating kababayan. Ngayon, para mapatunayan din ninyo itong sinasabi ko na hindi ko kailangan ng pera, i-broadcast ko dito kung talagang magkano mabili itong video ito. Kung sakali lang, kung sakali lang. At lahat yan i-broadcast. Ultimong centavos. Wala akong itatabi or wala akong kukunin, kundi lahat ng pinagbilhan ng bidyong ito na hawak ko ay lahat yan paparti-partihin ko sa inyo, lalo na dito sa aking mga mahihirap na kababayan. Isa rin yan sa itatanong ko sa inyo. Ang tanong ko dito at na dapat ninyong sagutin, yes or no lang. Papayag ba kayo na pabayaran ko itong bidyong hawak ko ngayon dito? Yan ang tanong. Yes or no ang sagot. Kung marami ang yes, okay. Pababayaran ko itong bidyong ito. Pero kung mas marami ang no, hindi ko na ipagbibili ito. Pero take note, kung sakalit mabayaran ito, ultimong centavos, walang maiiwan sa akin, lahat yan, parti-partihin ko sa inyong mga, una, dito sa mga subscribers ko, pangalawa, dito sa mga walang makain natin mga kababayan. Ganyan ako. Unang-una, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, hindi po ako, sa totoo lang po, hindi po ako humahawak ng pera. Kung halimbawa mayroon akong bibilhin, either yung bodyguard ko or yung secretary ko ang bibili, hindi ako humahawak. Ayaw ko pong humawak ng pera. Oh. Yan po ang totoo dyan. Hindi ako kwan. Paulit-ulit yung
paulit-ulit yung narinig sa akin yan, hindi ko na kailangan ng pera. Wala na akong kailangan sa buhay dahil nandito na sa akin lahat. Lahat ng kailangan ko nandito na. Pera, ginto. Wala na akong kailangan pa. So, yun lamang po siguro ang maibabahagi ko sa inyo. Sabi ko nga, bilang pagtanaw ng pasasalamat sa inyo, kaya ko po itinuro ito sa inyo. At sa mga darating pa pong mga araw, marami pa po akong ituturo sa inyo. Marami pa po akong magagawa para sa inyo. Kaya ugaliin po ninyo. Kung wala mang kakwenta-kwenta, sa iisip ninyo walang kakwenta-kwenta yung mga videos ko, adi huwag niyong panoorin. Huwag ninyong tangkilikin. Pero kagaya nga po nito, papaano na? Dahil sa inisip niyo yung walang kakwenta-kwenta yung mga videos ko, hindi nyo na panood itong ginawa kong video ito. Di po ba? Yun po ang sinasabi ko na sayang dahil doon sa mga nag-skip na panoorin ako, doon sa mga hindi nagkaroon ng interest na panoorin ako, ibig sabihin napalampas nila yung siguradong swerte sa buhay nila. Kaya po minsan ang panlang po dito, ang lesson learned natin dito, pag napanood po natin yung isang tao nagsasalita, makiramdam po tayo at namnamin po natin yung bawat salita niya. Ngayon, kung iniisip natin puro katarantaduhan lang yung sinasabi, wala namang kakwenta-kwenta at wala namang naidudulot na mabuti sa inyo, yan ang ibasura ninyo. Marami dyan. Marami dyan yung mga nagsasalita na basura. Marami dyan. Dahil ayaw ko lang sumausaw dyan sa mga na lang na ganyan. Pero marami. Ito, Berana Live Studio TV. Dito, marami kayong matututunan at hindi lang kayo matututo. So, swertihin pa kayo. So, hanggang dito na lamang po ang aking message at kung hindi po ninyo naintindihan, ulit-ulitin nyo po yung ginawa kong instruction na yon. At sabi ko nga, i-comment nyo po rito dahil may oras pa bago mag alas 12. Ay para, mayroon pa po kasi akong gagawin eh. Kagaya po nung sinasabi ko doon kay Maharlika, na yung itinuro ko doon kay Maharlika, may nag-comment yan, huwag ko na lang daw binobroadcast. Ay kahit pa naman i-broadcast ko yun eh. Ha? Dahil ang sinasabi ko rito, kapag ka nag-comment yan, saka ko palang i-connect doon sa ginawa niya. Dahil dito nga po, nandito ako ngayon sa lugar ko, nando sa Amerika yon, saka ko palang i-connect. Kaya kahit na itinuro ko dito sa video ito, hindi pa rin gagana yon. Kagaya yung itinuro ko sa inyo, itinuro ko yan, hindi gagana yan kung hindi ko kayo ma-connect. Okay? Yun po yun. Kaya nga sinasabi ko, pagka dyan, mag-comment po kayo dyan, i-comment po ninyo buong pangalan niyo para sa ganun, ma-connect ko kayo. Yun. Ayan po. At hindi ko na po balikan itong mga itong mga kanggaro dahil ayaw ko pong masira ang araw ko. So maraming salamat po at sana ay pakaingat po kayo mabuti para hindi po kayo magka-problema, hindi po kayo magkasakit. Maraming salamat po.